Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Miss Rachel from ICAC Kuwait and welcome dito sa ating programang Kwentong ICAC. Marami na kaming mga kwento na naibigay sa inyo, na-share sa inyo ng pagsisikap at tagumpay ang nagsisimula sa isang pangarap ng aming mga estudyante kasi alam naman natin sa buhay walang huli para matupad ang ating mga pangarap. Kahit gaano tayo kabisi sa trabaho o sa mga responsibilidad sa pamilya, basta may determination at sipag, may paraan para umunlad. Ang edukasyon ay isa sa pinakamagandang puhunan para sa mas magandang kinabukasan, hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa ating mga mahal sa buhay, lalo na sa pamilya talaga natin, isa ko yan. So, ngayong araw, makikilala po ninyo, isa sa aming mga estudyante dito sa ICSA na ngayon tapos na siya sa kanyang diploma in health and social care at siya po yung magpapatunay na ang pagsisikap at tamang oportunidad ay nagbubunga ng tagumpay. Isang OFW at inspirasyon ng lahat ng mga kababayan natin na makakapanood ng live na to. Ayan, so una po sa lahat, sir, pakilala mo yung sarili mo sa lahat ng mga kababayan natin na makakapanood ng live na to. Ako pala si Alan Garcia, 40 years old. Ngayon nakapagtapos na rin ng social health care. Yes, ayan. So, sir, paano mo siya, sir, nasimulan? Kasi syempre, bilang isang OFW, no, may mga kanya-kanya tayong responsibilidad sa pamilya. Paano ka nakapunta dito sa Kuwait po, sir? Sinurse ko po sa Facebook, ma'am, dahil nag-usap kami kasi ng misis ko na kukuhan kami sa application sa Philippines pag-apply din ng caregiver sa ibang bansa. Matagal walang balita. Kaya nag-decide din ako mag-aral dito. Baka sakali ako ang may pag-asa. Yes. Ayan. So, yun yung first plan nyo. And then, yun yung ano mo na bakit ka nag-enroll sa Diploma in Health and Social Care. Ayan. So, yung sa pag-ano nyo, sir, sa pag-enroll nyo or yung sa time na nakita nyo yung ICSA, nakapag-decide na ba kagad kayo na kailangan kong mag-enroll na kagad kasi kailangan ko to? Kailangan ko talaga mag-enroll na talaga kasi gusto ko talagang kaming magkasama sa isang bansa ng asawa ko dahil sobrang tagal na hindi kami laging nagkakasama. Dahil lagi kami hiwalay sa iba-ibang bansa. Bali, nung napunta ka dito sa Kuwait, sir, saan ka pala na? May ibang bansa ka pa ba na napunta? Dito ako sa Kuwait dati. Mga ilang years ka na dito po, sir? Sa ibang company, 3 years. 3 years. Saka ngayon, umuwi ako ng pandemic. Yung sa asawa ko naman nasa Saudi. Okay. Nagtatrabaho siya doon. Kaya, so, in total, sir, ilang taon ka na bilang isang OFW po? Dito sa Kuwait, 5 years. Magsi 6 years na rin. 6 years. Pero may ibang bansa ka pa naman napunta? Mayroon din. Marami din. Sir, bago natin umpisahan yung ano natin sa, tawag ito sa course mo, pwede mo bang i-kwento, sir, yung buhay mo bilang isang OFW po? Especially sa pag-handle mo sa pamilya mo. Simula ako nag-OFW since 2008. Okay. Since na kagagraduate ako ng college, diretso ako agad nakapasa ako agad sa isang interview papuntang Bahrain. Doon ako nakapagtrabaho, naka-experience ng OFW abroad. Nasa supervisor sa isang Lulu hypermarket. Almost 5 years. And then wala akong naipon doon. Kaya nag-decide akong nag-resign pagkasakaling makapaghanap ako ng ibang company. Tapos hindi pinalad lahat ng ina-applyan dahil walang open lagi ang hypermarket yung skill ko. Tapos nag-decide din ako na mag-aral ulit ng ibang skill ng gaya ng massage therapist. Nag-test ako dahil lahat ng agency na i-applyan ko laging massage therapist ang hiring. Yung mga ina-applyan ko walang available. Kaya nag-decide din ako nag-aral talaga ng massage therapist. Kaya yun, nung tapos na ako, nag-apply ako, dito ako napunta sa Kuwait. So, bali yung work mo yun is massage therapist? Okay, and then yung wife mo is nasa Saudi siya? Saudi siya. Okay. So, kumusta man yung pamilya niyo po, sir, sa Pilipinas po? Okay naman ang family ko sa Pilipinas, kahit hindi na kami buo. Nawalan na rin ako ng mga magulang. Kasunod-sunod ng taon.
Okay, so, papunta na si Sir sa papayak. Sabi this ko year, hindi kita papayakin eh. this year lang yung namatay din ng tatay ko. Kaya ako umuwi emergency. Tapos, yun. Kaya laging emergency pag uwi ko dahil laging may problema sa Pilipinas. So, kumusta po kayo, sir? Kasi syempre, parang ang hirap nun na parang imbis na uuwi ka ng Pilipinas para magsaya, pero yung uwian is emergency. Laging may problema lagi. So, paano mo siya na-cope up, sir? Kasi syempre, last year lang, and nag-start ka na din dito sa ICC, di ba, last year? So, paano mo siya na-cope up, sir, na yung problema mo sa Pilipinas, tapos nag-aaral ka? Inisip ko na lang yung ganyan, kakayanin ko pa rin yung ganyan. Tapos, pagpatuloy ko pa rin kung ano man, pinasa Diyos ko na lang kung ano yung maging resulta. Kasi kailangan pa rin natin mag-move forward. Kasi hindi lang naman, kumbaga, yung time kasi na yan, kumbaga nasa point tayo na, okay, feeling natin hindi natin kaya. Pero kailangan pa rin natin na iano sa sarili natin na kailangan natin na mag-move forward. Para at least, meron kasi tayong mga pamilya din na naiwan at kailangan natin na i-provide yung kailangan natin i-provide para sa kanila. Okay. So, yun sir, paano mo siya naisipan, sir, na mag-enroll dito sa health and social care po? Hindi na ako nagpa-tumpik-tumpik pa. Sinearch ko na talaga, gusto kong mag-aral at makapunta sa magandang bansa para makuha ko ang misis ko. Ayan. So, iba talaga na pag pinagplanuhan talaga natin yung future natin. Kasi pag may plano, may actions ka agad kasi gusto natin matupad ka agad yun. Ayan. So, sir, paano mo siya na ma-manage yung pag-aaral mo at sa trabaho mo? Kasi alam naman talaga natin bilang isang OFW, kumbaga yung buhay natin, trabaho talaga, trabaho. Mahirap ang schedule ko, lalo na panggabi ako lagi. Dahil ang trabaho ko ay mostly gabi ang schedule ko, 12 hours. Simula ko ng alas 10 ng gabi hanggang alas 10 din ng umaga. Kaya alas 10 din ang pasok ko ng school. Kaya pinapakausapan ko yung reception na maaga akong umuwi dahil mayroon akong school. Dahil nagpaalam naman ako sa kanila at mababayat naman ang company namin at pinagbigyan ako. Yun, kaya yun, kinaya ko lang kahit pagod, puyat, basta may isnido kang abutin ng pangarap mo, hindi ako sumuko. So, and sobrang believe kami sa inyo kasi siyempre 10 hours, 10 to 10 yung work mo at the same time nag-aaral ka. Di ba sobrang hirap nun na pagsabayan yung trabaho mo, puyat ka, and the same time, may isipin ka ng mga modules na sasagutan mo. Di ba kasi hindi siya ganun kadali yung mga modules. More on research, hindi siya, okay, may quizzes naman kayo, mabilis lang yun sa quizzes. Pero modules kasi more on research siya and kailangan mo mag-attach talaga ng mga referencing. Ayan, so, ano yung mga natutunan niyo po, sir, dito sa course na to po? Marami din natutunan dahil natutunan ko na rin kung paano kumuha ng vital sign, saka kung paano din maki-communicate sa magiging pasyente soon in a good way, at saka paano mag-alaga ng may diabetes, tapos kumuha ng blood pressure, tapos kasi dito, no, yung pagiging isang professional caregiver, kasi number one talaga na rule is kailangan natin na mahaba yung pasensya natin. Alam natin kung paano natin kakausapin yung pasyente, lalo na kung nasa time siya ng, parang nag-aano siya ba, kumbaga yung parang hindi mo siya makokontrol yung emotion niya. Diba? So, kailangan mo siyang matutunan. Skills talaga yon. Skills siya, kailangan mo siya matutunan, kailangan mo pag-aralan, paano mo siya i-handle pag nasa point ka na. Lalo na kung yung magiging pasyente mo is bedridden or kaya ay may, alam mo yun, yung may mga something na kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin. Ayan. So, yun. Ano yung magiging message niyo po, sir, sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon po? Sa lahat ng ating mga kababayan dito na nandito sa Kuwait, huwag na rin kayo magpatumpik-tumpik pa. Kung mayroon kayong pangarap, go lang, huwag kayong susuko. Abutin nyo kung anong gusto nyong pangarap, kaya think positive lang. Yes, ayan. Kasi
ano naman talaga, kung tayo is determinado, meron tayong pagsisikap talaga. Kasi yung success, hindi lang siya isang click mo lang, okay na yun. Kasi nandyan talaga yun na kailangan mong hard work talaga. Kasi walang madali sa buhay. Kailangan mong pagsikapan para maabot mo yung mga pangarap mo. Kailangan mong mag-sacrifice. Kasi ganun talaga yung buhay. Kailangan mo mag-out of comfort zone para ma-achieve mo yung goal mo. And dapat, katulad nga sa'yo, pinagplanuhan mo talaga to na mag-enroll dito sa ICC para magkasama kayo ng wife mo. Kasi iba pa rin pag buo kayo, dalawa, magkasama kayo. Kasi ang hirap talaga yung long distance, di ba? So, bakit, parang iisipin mo, ganito na lang ba yung buhay ko? Long distance lang ba palagi, mag-isa na lang ako, di ba? So, mas masarap pa rin yung may kasama. Kapag uwi mo sa bahay, may kasama, sasalubong sa'yo, kumusta ka na? Kumain ka na ba, di ba? Hindi yung pag uwi mo sa bahay, kumustahin mo yung sarili mo, kumain na ba ako? Kumusta na ba ako? Di ba? So, iba pa rin yung kasama mo yung wife mo. Yes. Ayan, so of course, sa lahat ng mga kababayan natin, ayan, so kung na-inspire kayo sa kwento ni Sir Alan, ayan, so si Sir Alan po yung patunay na isang inspirasyon talaga, no? Kasi dito sa ICC, wala po tayong pinipili na edad, kahit sino is pwedeng mag-enroll, pwedeng mag-aral, and lahat tayo may kakayahan na ma-achieve natin yung goal natin. And hindi siya distansya kung ano man yung mga napagdaanan natin, as long as tayo is mayroong determination, tulad nga ng sabi ni Sir, may determination tayo, may perseverance para ma-achieve natin or ma-fulfill natin yung goal natin. And of course, kailangan natin umpisahan sa sarili natin yung pag-abot ng mga pangarap natin. Kasi kung hanggang plano lang din tayo, wala din pong mangyayari. So, sa lahat ng mga kababayan natin na matagal nang nagplaplano din na mag-enroll dito sa ating Diploma in Health and Social Care, para kayo is magkaroon ng internationally recognized diploma para sa iyong international job application. So, pwede kayong mag-message sa aming WhatsApp number, +965-993-02850 para masagot namin lahat ng inyong katanungan. And of course, maraming salamat sa iyong pagsubaybay dito sa ICSA. And thank you so much, Sir Alan, sa pag-unlock dito sa ating live interview sa kwentong ICSA. And sobrang saludo kami sa inyo na sa kabila ng mga pinagdaanan mo, natapos mo yung course mo kasi syempre tulad nga ng nakwenta mo kanina na last year lang yung sa nanay at tatay mo. And ako nakaka-relate ako sa iyo kasi dumaan din ako sa time na yon. So na-feel ko kung ano yung nararamdaman mo, and bilang isang OFW napakasakit noon na yun parang uuwi na lang tayo na ganun na lang. Pero nandyan ka, nandito ka, tinutupad mo yung unti-unti yung mga pangarap mo, and alam ko na yung nanay at tatay mo is masaya kung ano man yung na-achieve mo ngayon. Ayan, so thank you so much, sir, and in behalf of ICSA, proud kami sa inyo, sa lahat ng mga exam niyan, proud kami sa inyo, kasi yung success niyo is yun din yung magiging success namin. So, yun, maraming salamat sa lahat ng mga nagsubaybay dito sa aming kwentong ICSA. Ako po muli si Ms. Rachel, at kasama ko si Sir Alan, ang nagsasabing ICSA is your partner in success. Thank you so much, everyone, and God bless.